Yun na. Basta. Okay, so update tayo sa solar natin. More 2023 tayo nagpakabit. So 2023 December, January, 2024, halos 1 year and a half na, 1 year 6 months kasi July na ngayon. So kung sulit ba yung solar natin, eto papakita ko sa inyo kasi meron na tayong computation din and all. Yan. So login lang tayo dito. Yan. So ngayon medyo makulimlim ba? At check natin. Medyo hindi naman naulan pero madilim. So walang walang solar. So pag wala solar, ganito yung usual na makukuha natin. Yan, may graphs na yan. Ito mapapansin nyo. So, yung solar yield, ang nakuha natin, yung total, yan. Tapos yung battery charge. Actually, itong battery charge, hindi natin napupuno for the past few days. Ayan o, may mga, nakita nyo yung parang blue na yan. Hindi tayo nakakapuno ng battery. Tapos yung feed-in, ito yung export or yung binibenta sa Meralco na pag sobra, which is ngayon wala talaga sobra kasi unang-una wala ngang araw and tag-ulan or hindi naman tag-ulan, paulan pero medyo ngayon walang ulan pero in short wala masyadong araw. So ay ito yung nakukuha natin. Ayan yung orange yun. Yung green, ito yung solar which is pumapasok. Ayan yung solar yield. So, explain ko sa inyo, yung green, yung solar, yung orange, ito yung export. Yung blue, or yung parang violet, blue, something na, basta itong kakaibang kulay nito, ito yung battery, na naglalaro lang naman ng 10,000 lang naman yan 10,000. Yung battery charge, actually, hindi nga na puno, total charge, 5,300 nga lang, oh. Tapos, and then, yung light orange, ito yung consumption. Yan. Baligtad pala, pero hindi, alam ko, ayun yung consumption, kasi nagtatalo yan, no. Ayun yung consumption natin. So, kung mga gantong araw, sa isang araw, meron tayong 4 na charts, di ba? So, yan yung green. So, for this month, papakita ko na rin sa inyo yung bill. Yung bill natin, usually, wait. Malabas yung recording natin. So, yan. Yung bill natin, way back, last year, wala na ako nung data nung before pa natin mapakabit kasi ang nangyari is nagpa-net metering nga tayo. Explain ko, pupunta tayo doon. Yung net metering natin, nakabit lang nitong February. So, kaya pupuntahan natin yan. Ito na nga papakita ko sa inyo. So, last year, ang bill natin, same, or 2 years ago, is 7,200. Meron na tayong, meron na tayong solar. And then, August, ayun, nandiyan naman yung date, 7.9. Medyo mataas pa rin. Pero kasi ang original bill talaga namin naglalaro lang nasa 25 something, parang ganun. So, yan. Punta na nga, balik tayo dyan. And then, fast forward January, kasi sobrang dami na nung, ganun naglalaro yung solar namin. Napansin nyo naman. Ayun, fast forward tayo ng January, which is 8,400. Tapos pupunta tayo ng Feb. Mapapansin nyo pare-parehas naman yan. March bumaba. Bakit bumaba? Kasi Feb nga nakabit yung net metering. So medyo mainit pero kalahati lang, halos kalahati lang ng na gamit yung net metering. So after nun, from 7,000 naging 5,000 something na lang. And then ito yung pinakamababa kasi ito yung mainit, and then ito yung full month na nakabit yung net metering at the same time gumagana yung solar. So ito lang yung binayaran natin for that month. Tapos tumaas ng konti, medyo tumaas yung konsumo natin. Yan, 4,000. Ito medyo umuulan-ulan na. And then ito yung July. So babalikan natin to kasi kaya ako pinakita ko sa inyo yan. Ito, pupunta tayo dito sa cellphone. So, for June, ayun yung June natin. Papapansin nyo, ito palang June.
Yung June natin. Pero kasi yung computation nila, tong June na to, technically parang advanced to kasi ito yung last month eh. Pero yung consumption natin. So papakita natin dito sa solar, yan yun. Tapos babalik tayo ng yung April kasi April pinaka solid eh, di ba? Ayan oh. Actually hindi April eh, dapat ito yun eh. Ayun nga, delay kasi ng 1 month. So mangyayari January, February, March, April. So lalabas dito March, pero yung billing period ng Meralco natin is April. So babalik tayo ng April. April. Kaya ito yung pinakamababa. Mapapansin nyo. Tama ba? Nalito rin ako. Hindi, tama pala. Tama yung billing cycle ko. Pero malaki rin dito. Ito nga, tama. Kasi, ayan, ito yung sinasabi ko rin kanina na pumasok pa lang yung kalahati ng buwan na March. O tama nga. 2 yung cycle pero lumalabas sa billing period ng Meralco is March. So plus 1. Yan. Yung plus 1 mangyayari February pa lang dito and then plus 1. Medyo magulo lang explanation ko pero feeling ko gets yun na yun. So pupunta tayo niyan. Yan yung bill natin and then pupunta tayo ng next month which is April na. So ito yung pinakasagad. Wala masyado dito, feeling ko ito yung umulan yata nito. Siguro kung tuloy-tuloy ito baka mas mababa pa to, baka mga less than 1,000 lang. And then susunod na buwan, ayun na yun, medyo stable na to. Ngayon lang talaga lumakas ng onte. January, February, March, April. Lumakas onte kasi una, only aircon, tapos hindi naman na ulan-ulan. Yan, and then hanggang ito na, June, and then yung last month. Yung July wala pa. Pero ito yung June, pero mayroon tayong billing nung 4 July. Okay, so sulit ba ang para sa akin ang maganda na alam ko nabanggit ko na to before dun sa dun sa previous video ko. Magandang technique siguro. Well, depende kasi. Sa amin kailangan namin ng battery kasi just in case nagtatrabaho kami sa gabi, just in case mag-burn out, meron kaming battery. So, meron kaming natitirang consumption. Pupunta tayo dito. Ayan, makikita niyo yan yung battery na to, itong to. May natitirang 20% dyan. Yung 20% na yun, actually hindi siya enough para mag-supply ng power, lalo na kung naka-aircon kami. But for the time being, siguro tatagal siya mga 2 to 3 hours. Depende kung gaano karaming devices yung tumatakbo for 20%. So, dun lang. Sa gabi, at least meron, just in case, for example, mag-burn out, meron kaming kuryente. Ang difference naman nun versus sa wala, pagka sa Meralco, halimbawa yan, wala ka nito, sabi mo nang wala ka niyan, meron ka lang nitong yung 1332 papuntang 3000. So pag nag-burn out, wala ka rin kuryente, pero tumatakbo yung sa Meralco. Although pag naka-net metering ka naman, ang mangyayari pag may excess na power ka na harvest galing araw, mapupunta yan dito. So kahit nagbabayad ka sa Meralco, pero kasi since nag-export ka at the same time, so mas mababawasan. Depende na lang, yung build namin kasi medyo mas mahal. Again, mahal yung battery sa ngayon. Hindi ko alam kung magmumura siya in the future kasi eventually papunta rin talaga halos lahat doon. Lalo na kung may capacity kang mag-solar, syempre, mas pipili mo mag-solar kasi unang-una, mas tipid siya in the long run. Feeling ko mas tipid siya in the long run, pero for the first year, hindi ko masyado nararamdaman kasi nga wala tayong net metering nun. Hindi sa akin na-explain na ganung katagal yung process ng net metering kasi after ko ma-install or after natin mapa-install yung solar, parang umabot din halos more than 6 months, 7 months, parang ganun, bago ma-install yung net metering. At sobrang tagal yung process, mapa-approve mo pa sa barangay, dun sa munisipyo, tapos basta daming paperworks. Kung magkano yun, feeling ko mas mura pag ikaw mismo yung lalakad. Hindi ko lang alam kung gaano ka-hassle kasi hindi ko na mabibigay yung presyo kasi magdedepende na lang yung kung sino gagawa, pero medyo mahal din siya pag ipapalakad mo. But then again, wala ka nang aasikasuhin. As in, katulad sa amin, nantay lang tas perma.
Ayun nga, medyo matagal. Tsaka, nung panahon na ipinapakibit namin yung solar, parang in-offer na naman sa akin yun. Eh, medyo may problema nga sa paperwork. Kasi yung pangalan na Meralco, hindi na sa akin. Yun pa, kailangan, ipapa net metering mo, kailangan yung pangalan is nasa owner, kung sino yung may-ari ng net metering, ng solar. Kasi baka mamaya, di ba? Magpa-solar ka, hindi naman pala sa'yo. Pero, anyway, so yun, sulit siya siguro in the long run, pero yung ETA or yung ROI ko na in-estimate ng 6 to 7 years, pwede siya maging plus minus kasi katulad ng mga gantong panahon yan, like naulan. Pero pag sobrang lakas naman ng araw, as in, bawing-bawi ka rin talaga. So, yun lang, plus minus siguro, plus minus and then average kung magkano yung ginagastos. Pero yun yung data natin sa yun yung data natin for the past 1 year and a half ng solar natin. Sulit ba? Palagay nyo. Comment down below sa mga may violent reaction dyan. Ayun na, kinunay ko lang at cellphone natin yan para at least nakita nyo. Kasi pag dito dun, yung sa web UI nila, hindi lumalabas tong info na to ng ganito. Yan o, year total. Makita nyo pala yun dyan. 2025, 2023 natin baka pagkabit, December. Tapos yan, tumakbo siya ng ganyan. Ayun, laki ng konsumo rin natin, no? So yan, may net metering na tayo nag-start nun. Medyo nakabawas. Yung net metering sa namin na 10,000 kilowatts. Roughly naglaro ng 2 to 4,000 or 2 to 5. Depende na lang kung gaano kalakas yung bato ng araw. Ayun na. Dahil dyan, mahaba-haba na sinasabi natin. Bye na guys. Babu.